Paano nandito kami sa sa Business Lounge? Yes. Sa Mabuhay Lounge. O anyway, naku, hello mga ka-update. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Papa O, si OGPS. So ano pa nga ba ang laging inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! Pigil na pigil tayo. Oo, dinig na dinig ba kami dyan? Oo nga. Oo, Diyos ko. Pero dinig na dinig namin mga latest issues ngayon, no? Yun. Pero bago ang lahat, July 30 ngayon. Yes. Oh, showing na po ang How to Get Away from My Toxic Family. Ito, andito po kami ngayon sa Dubai. Patungo kami ng Manila for the premiere night ng naturang pelikula sa SM North EDSA. At ito po ang mga kaganapan. Tagumpay nga ang premiere night kahapon ng How to Get Away from My Toxic Family na ginanap sa Cinema 3 ng SM The Block North EDSA. Nakakatuwang makita ang mga kaibigan natin, tulad ni na Aiko Melendez kasama ang kanyang anak na si Andre, si Maring Pokwang din. Katabi pa si kumparing Coco Martin na talaga namang despite the fact na nasa ospital ang kanyang lola ay umattend pa rin. Maraming salamat Coco ha. At andyan din si Maring Angeline Quinto na nakakatuwa. Kasama ang kanyang mister na si Non Rev, si Direk Joey Reyes na isa nating mentor, ang Dreamscape heads na sina Rondel Lindayag at Kylie Balagtas. Nakarating din sina Jojo Abellana, Alma Concepcion, Atak Aranya, mga kumaring Lassie and Chad Kinis, Ton Soriano, Ina Evans, at ang batang aktor na si Zijan Haranilla kasama si Jella Atayde. Abay todo support din ang Atayde family headed by Sylvia Sanchez, si Maring Janice de Belen na panay ang side comment habang nanonood. Dumating din si Universal Suite John Lapus, ang aking ka-love team sa teleserye si Miss Arlene Mulak at ang veteranong aktor na si Pen Medina. Direk Ruel Bayani, ABS-CBN Channel Head, Tita Cory Vidanes, Direk Lauren Jogi, kasama ang head ng Star Cinema si Chris Gasmen at andun din si Kid Yambao, Tom Doromal, Paolo Contis at si Eric Nicolas. Ang vlogger-influencer Jelle Andres kasama si Direk Kenji, si Alex Calleja andun din. Ang OGD talent na si Miguel Vergara, ang anak ni na Christopher Rojas at Gladys Reyes na si Christoph. Si Lovely Abella and Benj Manalo nandun din. Ang bestie ni Zanjo Marudo na si Yubes Asarcon, ang mga kumaring RS Francisco ng Lux White at ng Front Row, at syempre pa si Mamshi Wilbert Tolentino. Andyan din si Mama Rene Salud, kasama ang beauty queens na sina Pati Betita and Desiree Verdadero. Andun din ang dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Si Sugar Mercado na parang sirang plaka dahil hindi nga makamove on after watching the film. Nagsilbing host naman sina Loy Villarama, si Mama Loy at si Josa Poco. Andun din at sanay na mag-host ang ating kumaring si Eric Jan Salut. At eto nga ang kanilang mga gustong sabihin after watching the movie. Ano yung nangutang ni 5,000? Hinaharap si Tita Susan kasi si Aurora at si Yoli nagiging nakakaawa yung ganun sa isang pamilya. Yung inaasa natin sa isang tao lang. Tapos pag walang naibigay na, ikaw pa yung masama, madamot and everything. Kaya alam mo yun, basta alam mo nakakagigil yung punta ako ng sine para ma-relax. Yung buong isang kalahating oras at pitang-pitang. Kanino? Sa nanay. Nagigil ako dyan, pikon ako dyan. Sandali, ba't mo si Susan? Asan yung bunso? Karakter lang. Yung bunso na yun Dapat panoorin ka lang ng mga pamilya. Nagigil ako. Congratulations. As in ako nakarelate. Dahil OFW rin ako for quite a while. Sabi ko, kung ako magbabayad ng titulo, ako magbabayad ng 3 million, akin yung titulo. Hindi ka magpakita. Pakialaman Sobra. Congratulations, ma'am. Sanogin yung bahay. Nakakainis na nakakaiyak. Sarap si Rogin, no? Bahay. Uy, grabe ka. Nakakaiyak na nakakainis. Susan siya. Ano pala sila sa likod? Ano sinasabi na?
daming sapul na pamilya rito. Ang dami nakaka-relate. Talaga. Naiyak ka ba, Mami Tol? Diyan mo namamaga pa kayo mata ko. Nakakainis yung mga karakter nila. Ang ganda ng movie. Sobrang naiyak ako, Tito Audrey, na magayang mata ko. Sobrang ganda. Ang galing po nila lahat. Itong movie na to, naisip ko while watching it, I think it's important talaga na, especially now, magkaroon ng dialogue ang pamilya. Yes, I think always. this movie is like an eye-opener for families to yung mga ganitong pinagdadaanan, mapag-usapan para yung mga conflict maayos habang maaga. Tsaka ang ganda ng pagkagawa ng movie, parang tahimik lang, tapos bandang huli sasabog pala. Ay, ang ganda. Napaka-boba ko, di ako nagdala ng tissue. Bakit? Ay, hindi ka nagdala ng Yung punas ko, sponge nung ano ko, makeup ko. Oh. Ibang Zanjo ito, be. Gusto ko dyan kay Aurora. Susan Africa? Oo, nakarelate ako dun sa... Ayan, toxic talaga. Dapat walang title pala nito, ano Parasite. Ma, hindi ko kaya. Ha? Hindi ko kaya yung Arsenio. Mabigat sa akin yun. Talaga. May kuya akong ganun eh. Oh my God. May kuya akong ganun. So, Na Arsenio yung isa? yung Arsenio. Yung Arsenio, may kuya ka. O at least positive. Naman iyak ng iyak eh. Relate na relate sa ito mga Pilipinas. Lahat ng lahat ng breadwinner, relate na relate dito. Diba? Showing na po ngayong July 30 ang How to Get Away from My Toxic Family, na talaga namang sobrang thankful si Zanjo dahil ito yung kanyang comeback movie na talaga namang napansin ang kanyang acting. Maging si Susan Africa at si Richard Kwan ay pambato rin ng kanilang mga aktingan bukod kay Zanjo. At syempre pwede na rin bumili ng tickets online. At kayo na ang humusga kung paano ba natin dapat tratuhin ang bawat miyembro ng pamilya. Ikaw ba si Arsenio, si Aurora, si Junior, o ang iba pang cast sa How to Get Away from My Toxic Family? Ikaw ang sasagot. Sana makapanood kayo. Ayan. Star-studded. Diba? Wow. At lahat sila, Diyos ko, iisa lang sinasabi, iyak sila, nabuisit sila, nagalit sila. Yes. Diba? Parang sa Abu Dhabi, naibigay natin yung Dubai. Tapos mag-screaming tayo sa Abu Dhabi. Parang halos ganun din ang kanilang sinasabi. Eto. Ang daming lesson mong matututunan. Basta ang importante, respect each other, then walang magiging problema. Pagmamahal, respect mo, dapat ang kailangan. Super eye-opener siya. Something to learn for the next OFW. Walang ba part 2? Ng movie. Nakaka-relate. Yes. Looking forward for part 2. Very good and nakakaiyak po. And Agree. yeah, he's agree also. Very good. It's very nice. Maganda siya, maganda. Na may lesson. Panoorin nyo, the best. Grabe. Talagang namumugso pa rin yung mata ko. Nakaka-relate din kasi syempre buhay abroad. Akala ng iba madali ang buhay. Pero talagang relate much. Watch po kayo. Super. Pangarap na pangarap ko talagang makapanood nito dahil super relate talaga. It happens to me like 98% of what Sandra is happening nangyayari sa akin. So this time around, tayo naman. Sa mga family po namin dyan, manood po kayo. Napakaganda. May aral. Medyo napuhayan ako. may desisyon na ako. South Africa. Thank you po. Relate much. Tita Susan Africa, I hate you. Maganda. Recommended talaga sa mga OFW. Pwede rin napanoodin sa mga tao sa Pilipinas para maintindihan nila yun. Nakakainis pero nakaka-touch. Maganda siya, sobrang nakakaiyak. Maganda, nakaka-relate ako doon. Sobrang sa knowledge, sobrang inis ko doon. Nakakainis, pero may lesson behind. Kaya understanding. Maganda po, sobra. Sobra pong nakakaiyak. Marami pong makaka-relate, sobra. Pero nakakainis po. Maganda siya, nakakaiyak. Pero kaya ang tanong, pwede bang palitan ng ganong pamilya? Yung pakakapamilya ng ganong pamilya, di ba? Ayan. Alam niyo na, di ba? Ngayon na po ang showing ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Exclusive po sa SM Cinemas. Yes. Para kayo mismo po malaman nyo bakit ganun sinabi ng mga artista. Diba? Oo. Nagpaka-showbiz ba sila? Tinan nyo. Diyan nyo malalaman pag napanood nyo na.
katotohanan o kababalagan. Oo. Kayo na pong bahalang musga. Ay, parang si Naida Seba. Di ba? Ate Lods yun. Okay. Ito madalas nating makita sa TikTok ito eh. Oh. At madalas din nating makita sa FB. Itong hanggang ngayon issue ha. Aling Nay. Yung pagkikiss ni Ryan Agoncillo sa kanyang daughter na si Johan. Sa lips. Yan ngayon ang pinag-uusapan, Mamaloy. Uy, yun nga na, may mga nagre-react. At marami rin namang nagtatanggol. Oo. Oo. Ang issue kasi dito ay bakit daw hinahalikan pa rin ni Ryan Agoncillo yung kanyang daughter sa lips. Samantalang ito'y dalaga na dapat daw ay hindi ginagawa. At yung sinasabi ng iba ay lalo na raw at adopted. Hindi niya biological daughter. Bakit mayroong ganun? Oo nga. Ako nga biological dad, hindi ko naman ginagawa yun sa anak ko. So, dapat kong gawin dahil biological ako. At biological daughter. Pero ikaw ba hinahalikan mo sa lips yung mga anak mo? Hindi. Inaakbayan ko, tapos inaangklahan kong ganun. Diba? Ganun lang, pero hindi para halikan sa lips. Nung mga bata sila, inalikan ko sa lips. Pero ako na mismo nakaramdam na pag lumalaki na sila, medyo awkward na. Sa akin na... naku na, baka ma-misinterpret nila na against ka. No. Sa akin yun, Mamaloy. Sa akin yun. Hindi ko naman alam sa ibang mga tatay. Oo, kasi katulad niyan, si Ryan, iba-iba yung opinion ng mga tao. Hati, actually. Oo nga na. Pero mas marami nagtatanggol. Yes. Kasi unang-una, wala naman tayo dun sa loob ng bahay. Bilang ganun ang dynamics nila. Bilang mag-ama. Kung nagkikiss sila talaga sa lips. Kung ano yung nakasanayan at naging kultura nila sa bahay nila, di ba, Nay? Oo. Ano ba sabi ng mga tao? Eto nga, Nay, dahil sabi mo hati. Para marinig natin yung dalawang panig, eto muna yung mga medyo kumu-question. Sabi nung isa, many people will give malice on this because first, of course, she is adopted, not real daughter of Ryan. Second, she's already a grown-up woman. Sabi nung isa, I don't think it's a good thing. Nothing malice about it, but everything has a limit, sabi niya. Sabi naman isa, kaya nga hindi maiwasang may nagkakadevelopan sa pagiging magkamag-anak dahil sa ganyan. Dapat may limitasyon, maling-mali. Ay, sabing ganon. Oo. Yung iba naman, Nay, ang dami actually mas marami yung mga positibo yung comment. Sabi ng isa, Hays, anak kong lalaki, 22 na. Nakis pa rin sa akin sa lips. Sabi ng isa. Sandali lang, bakit pag yung anak na lalaki ang umahalik sa nanay, walang mali siya? Oo nga. Yung tatay ang umahalik sa daughter, parang ba't may mali siya sa iba? Oo nga. Di ba parang double standard? Oo. Ano pa sinabi? Sabi ng isa, next, sa 34 years sinabi niya talaga yung next? Oo, yun yung next, no? Sabi ni Judy Ann Garcia. Hindi Santos, ha? Sabi niya, next, sa 34 years ko nabubuhay sa mundo, kinikiss ko sa lips ang lolo ko. Kahit may asawa na ako, malisyoso lang kasi ang iba sa atin. Sabi naman ng isa ng si Ces, I'm 32 years old at ang dad ko 85 years old na. I'm married. Pero every time na mauwi ako sa parents ko, sa lips pa rin ako humahalik. Especially my dad. Biological father man o hindi, kapag nakapag-build ka na ng relationship, ganun daw yun. Yan. Sabi din ng isang panganay ko ng lalaki, mag-20 na, pero sa lips ko pa rin kinikiss. Kasi anak ko siya. Mahal na mahal ko at iniingatan ko. Utak lang ng mga taong masama kasi wala silang kinikiss. Ha 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 ha. Sabi niya gano'n. Mrs. Bumba ba? Wala naman. Ha 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 lang. Diba? Yung Harake sisters nga doon sa parents daw kumikiss. Sina Sena sa daddy, no? Kumikiss sa lips. Kahit daw si Marian Rivera. Sa daddy lang kumikiss sa lips po. Yun na hindi naman natin binibigyan ng mali siya. Kaya siguro binibigyan nila ng mali siya dahil adopted daughter lang. Diyos ko, ikukwento ba ni na Ryan at Judy Ann nung maliliit yung bata, lalo na si Johan? Diba? Yun naman ang nakagas ng tatay. Tsaka na, hindi natin alam. Baka wala lang nakakuha ng picture na or video na kumikiss yung dalawang anak pa sa kanya. Diba? Oo. Kaya, Diyos ko, huwag na natin nilagyan ng mali siya doon. Kasi nga, alam mo minsan, hindi lang talaga sanay yung mga tao
na nakakakita ng gano'n na grown up na yung bata, humahalik pa sa lips ng magulang. Kasi nga, yung iba hindi sweet. Yung iba hindi kayang gawin kasi yun sa family at hindi nila nakagisnan. Kaya sila naninibago at medyo parang nakikringe sila doon. Oh, sabi nung isa na yun, that's fine. Ganyan mayayaman. Ay, ganun pala pag mayaman. Halikan mo na yung mga anak mo sa lips. Ganun daw yung mayaman. Ayoko nga nilang mabukod na mayaman ako. Oh. Kaya hindi ako mahalik sa lips ng mga anak. Anyway, ano ko yan? Kumbaga, yan yung aking stand dyan. Ako bilang ako ay isang tatay sa 5 kong anak na babae. Yes. Hindi ko ginagawa yun sa mga anak ko. Kasi may iba kaming paraan kung paano namin ipapakita yung love namin sa isa't isa. Yung love language na tinatawag na, kung si Ryan, si Johan, ganun ang kanilang love language. But they let them be. At ako'y naiintindihan yun, di ba? At the same time, kung inggit, hindi naman ako naiinggit. Kasi hindi ko rin kasi siya kinagisnan mula sa magulang ko. Nahalikan ako sa lips. Kaya siguro doon ako nanggagaling. Tama. Kasi kung siguro ako mahalik sa nanay ko sa lips, baka rin yun ang gagawin ko sa mga anak ko. Para sa mga konserbatibo kasi na, di ba, nasanay tayo na ang love language ng mga Pinoy at sign of respect, mano, yakap, beso, di ba? Yung iba mga nag-comment sa western style daw, sa abroad, gawi pa rin yan na nagkikiss sa lips kahit na anong edad. So, iba-iba po talaga siguro nga yung kultura, tsaka yung paano yung nakagisnan sa pamilya. I think pati si Piolo at saka si Nino, ganun din yan. Meron dati video na na kumalat, di ba? Nagkiss sa lips. Oo. Tapos, di ba, binigyan ng mali siya ng iba, na bakit daw, mag-ama naman yun. Yun nga, biological na Kino-question pa. Diba? Ang paghalik sa labi. Ganito na lang siguro yan. Hindi sanay lang talaga yung karamihan ng Pilipino nakakakita ng gano'n. Kasi, to begin with, sa sarili nilang pamilya, walang gano'n. At saka na tayo, di ba, minsan nag-abroad tayo. Minsan in public place, nakikita natin may mga naghahalikan na couple. Gawin mo yan ng 2 Pinoy sa Pilipinas, sigurado, pagtitingin na pag-uusapan, di ba? Di ba? So, diba, to each his own. Oo. Ganun na lang, intindihin na lang natin. Kung hindi natin kayang gawin yung nagagawa ng iba sa kanilang pamilya. For as long as hindi nagre-reklamo rin naman itong si Johan sa ginagawa sa kanya ng tatay niya. Diba? Sino tayo para kumwestiyon? Andun pa si Judy Ann. Correct. Isa pang advocate ng women empowerment. Yes. Siya mismo makakakita noon kung may mali siya. Tsaka siya nga hindi nagre-reklamo kahit andun siya. Pagkakis ni Johan, siya naman yung kumis, diba? Diba? Mali naman natin kahit nga yung si Judy Ann, nahalikan din sa lips ng kanyang mga anak. Tama. Kaya wag na natin silang questionin. At the end of the day, ganon ang kanilang love language, ganon ang kanilang klase ng pagmamahalan. Kung hindi natin nagagawa yan sa sarili nating buhay, sa sarili nating pamilya, o meron tayong sariling paraan kung paano ipapakita yung love natin sa kapamilya, pwede rin igalang yan ng iba. Tama. So, ganun lang yun. Diyos ko naman. Saka hanggang komportable yung bata. Di ba, kahit nga yung halik sa pisngi, minsan may mga bata, 12 years old pa lang, ayaw na magpakis sa pisngi, di ba? So, nasa tao talaga yan. Correct. Ikaw ba gusto mong i-kiss si Ryan sa lips? Kung i-adapt niya ako. Ay, parang sumigaw, teka lang. Nasa Dubai ka, kaya alam nila ano ka. Macho ka, pre. Alam nila, tol. Anyway, I'm sure kahit kayo, meron din kayong sariling opinion o obserbasyon tungkol sa bagay na yan. Meron din kayong sariling kuro-kuro tungkol dyan. Comment below, no? Kayo po ba, humahalik pa rin sa lips ng anak niyo kahit na nasa hustong gulang na, no? We're curious. Yes. We're curious. Ang importante, walang naglalabas ng dila. Pag naglabas ng dila, may mali siya. Okay. Ay, nakakaloka. Katulad nito, yan.
So may nag-send sa akin ng video, ng picture. Meron daw isang aktor na nagpunta sa isang gay bar sa Thailand. At ito ay, syempre, binigay sa akin yung pangalan, binigay sa akin yung video. At sinasabi niya kung ganun daw ba't si aktor. Kasi nandun daw sa gay bar sa Thailand. Eh baka naman meron lang nag-aya na gay friends. Ano bang gusto nila? Pinapakonfirm ba sa'yo kung gay si aktor? Yan ang ayaw na ayaw ko. Yung ako mag-out. Dapat, kung sino yung may katawan, siya mag-out kasi nararamdaman niya na kailangan niyang i-out. Diba? Hindi para tayo yung manguna. Ano ba ginagawa ni gay actor dun sa loob ng gay bar? May mga friends siya. Iinuman sila sa gay bar. Kung saan, meron din mga nakahubad ng mga lalaki. Ay, nakahubad? Naka-topless lang naman. So hindi ito yung parang mga gay bar na drag show katulad nung pinanood ni Ann Curtis dun sa O-Bar. That I don't know talaga. Anyway. Kung may mga drag queens. Oo. Hindi ko talaga alam. Kasi yun lang yung, yan lang ang pinakita eh. Ay, parang masaya dyan Oo. Teka, parang in-out mo na rin na yan. Bakit? Eh, pinakita mo yung video. Ba't nakita ba yung mukha niya? Hindi. Hindi. Ako naniniwala, alam niyo sa totoo lang kahit yung mga tunay na lalaki o yung straight, nag-i-enjoy na rin sa mga club. Sa O-Bar, kahit mga straight. Kasi parang piling nila, isa sa mga nakakapagpasaya sa kanila, yung drag show. Katulad niyan, di ba may mga totoong babae, pupunta rin sa mga exclusive, mga parts. Pero tunay na babae. Tsaka confident ka naman sa sexuality mo di ba? Exactly. Kahit saan kapit-bitin, most often than not, kaya ka rin napupunta doon sa mga lugar na gano'n. Dahil sinasamahan mo yung mga kaibigan mo, di ba? Correct. Diyos ko, ako ba, ilang beses na ako sumama sa inyo. Sa Rampa. Sa O-Bar. Nagduda ba kayo sa akin? Ay, hindi. Alam namin. Na? Bakla ka. Ba't mo ina-out? Ay, sorry. Di ba? Alam mo, hindi pa alam ng mga anak ko. Kikili ko yan Uy. One of these days, magsasalita ako. Kung ano yung mga ordeal na pinagdaanan ni Mama Loy dito sa Dubai. Ako na magkukwento. Panoorin niyo po sa vlog ko. Diba? Hindi. Alam mo nga sa mga panahon ngayon, hindi na kino-question yung kung ano yung kasarian mo, kung ano yung sexual preference mo. Hanggat hindi ka nakakatapak ng pagkatao, hindi ka nang aagrabyado ng kapwa. Lahat tayo tao. Lahat tayo pantay-pantay. Tama. Ay, nako, kakalo. Ay, pero teka lang. Sino ba yung aktor? Gwapo ba? Gwapo. Talaga? Oo. Maganda katawan? Oo. Ay? Oo. Papalicious. Oo. Pero ako talaga, naniniwala ako. Kahit straight, pwedeng pumunta sa ganun. Oo naman. Oo. Hindi naman sila, bakla ka ba? Hindi ka pwede rito. Walang ganun. Hanggat may pambayad ka. Tama. Pwede ka doon. At saka yun na ang pinapromote ng mga LGBTQ establishments Inclusivity. Everybody is welcome. Correct. Diba? All gender. Diba? Correct. Oo. And with that, mga kaibigan, dito po ay yung mga link. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click ang ating subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan ko yung ating episode ngayon, meron kang komento. Sulat namin chika. Comment below, click ang like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayong una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan na po yung aming pong pagbisita sa Dubai at Abu Dhabi. Nandiyan na po agad-agad, di ba? Panoorin niyo po kung ano nangyari sa akin dito sa Dubai. Grabe. Diba? Nakakakaba. Na-hold. Ayun na nga. Ay, naku. Ayan, at syempre pa, ang MD Skin Beauty and Wellness. Kailangan ko kayo ngayon. Ay, alam niyo na, sobrang init sa Dubai. Kailangan pakainin ng balat. Grabe. Talagang kailangan ng collagen, ng oxygen, ang ating balat. Sobrang init, promise. Pero kailangan ma-hydrate. Malaki ang magagawa ng MD Skin Beauty and Wellness. Diyan, okay? At syempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Ayan, Diba?
At ang Ideal Vision. Yes, Dr. Jessica D. Yes, oo. At syempre pa, maraming salamat sa SRK. Yes. Education Group International. Actually, isa silang malaking company na maraming company sa ilalim ng SRK. At marami silang mga schools dito para sa mga anak ng mga Pilipino na Oo, nakakatuwa yung SRK. Sa pamumuno, syempre pa, ni Doc Richard De Luria. At ang kanyang may bahay na si Frances. Thank you so much sa lahat ng pag-asikaso, sa mainit na pagtanggap, sa init ng panahon, talaga naramdaman pa rin natin yung pagiging hospitable ng mga Pilipino rito sa Dubai at Abu Dhabi. Oo, sila Miss Charms, ang mga staff ng SRK. Yan. At syempre, nag-courtesy call tayo. Yes, sa embahada natin dito, diba? Wala si Ambassador, pero tayo naman ay in-tweeting. Deputy Head ng Mission, si Sir Arvic Arevalo. Thank you so much, Thank you, Sir. Na laging nanonood daw sa atin sila ng wife niya. Yung wife niya, nakakaltuwa. Hello po. Talagang showbiz update, everywhere. Ayan yung picture natin, diba? Kapit-kapitagan tayo dyan, Correct, At syempre, namit natin yung mga friends natin sa Manila, nandito nang naka-base ngayon, si Shansung at si Peter J. Ayan, nakakatuwa. Isko. At syempre, yung mga nagregalo sa atin, ayaw naman nilang pabanggit. Thank you po. Pero maraming salamat. Salamat po. Sila pa talaga yung mga may pauwi sa atin. Maraming salamat din, Salamat at nagustuhan nila din ng pelikula, di ba? Oo. At may pabalma. Ang De Luria family. Yes. Ayaw ng fans. Diba? Ayan, syempre yung Pinas Group of Companies din. Ang dami din lang Pinas Cargo, Pinas Travel, Pinas Petals, Pinas Spa, sa pamumuno ni Miss Marley. Thank you so much. Salamat po. Alam mo po, yung stay natin dito na 3 to 4 hours lang lagi yung tulog natin, Pero sobra pong sulit to yung makita natin yung mga Pinoy na nasasabik na makita, lalo si Nay Oji. At natuwa sa pelikula. Oo, lahat naman. Yes. Lahat natuwa, kaya Diyos ko, panoorin niyo yung How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Para malaman niyo kung bakit sila natuwa, bakit sila nainis, nagalit, at bakit sila umiyak. At sila umiyak. Yan, At syempre, maraming salamat sa Kula. Thank you so much, Kula, sa pag-asikaso sa amin. The best na water dispenser yan na nakakabit mismo sa gripo, kaya para hindi na kayo bumili-bili ng mga galong-galong tubig. Ay, talaga ba? Ako bumibili pa ako Healthy pa yan. Bumili ka. Healthy pa yung water na yan. Tsaka yung Zion Philippines, thank you so much sa massage chair. At tsaka doon sa kanilang sauna. Ayan. Ang hinahanap natin ngayon na yung yung portable na smart TV, yung movable, yung mobile. Yung TV na maandar. Tapos nagaganong-ganon yung TV. Diba? Wala. Gusto mo yan Kaya naman sa kanila, baka sabihin, ano ba yan? Wala ba kayong kinikita para kayo nang bumili? Kahanap pa kayo ng sponsor? Hindi, naalala ko lang. Kasi nga pinapasalamatan natin yung mga generous nating sponsors. Diba? Anyway, ayan Pasalamatan natin si Sam Versosa at saka si RS Francisco. Yes, ng Lux White. Thank you so much. Katuwang din natin sila dito. Sponsors ang Lux White. At thank you so much, Maring RS at SK. At syempre pa, meron pa rin po tayong film showing ng How to Get Away from My Toxic Family this coming August 22 sa Michigan. Andyan po kami, Aabi kami dyan. Andyan kami, ayan po yung tickets. Kung saan yung mabibili sa Michigan. At syempre, August 23 naman ay nandyan din kami sa San Diego. Wow! Ayan po ang detalye para sa inyong tickets. Andyan din kami to meet you and greet you. Yes. At syempre, kasabay yung 23 na yan, yung sa New Jersey, pero wala ho kami doon. Pero sana mapanood yung pelikula para hindi kayo na huhuli. Manghihinayang po kayo pag hindi pinanood. So sa 24 naman, sa August 24, nasa Sanfo naman tayo. Wow! Ayan Yan po yung mga
confirmed na nandun kami. Yes. At syempre, September 6 sa Virginia, California. Yeah. Ayan po rin Taray. ang detalye ha, dyan kayo bumili ng tickets. At meron din kami showing sa Europe. Yes. Oo. Sa Paris. Yes. Sa London. At Aha. saka sa Ireland. Ayan po ang mga detalye. Yan po ha, basahin niyo po kung saan po kayo bibili ng tickets. Yes. Naku, excited na nga actually, Lloyd, yung mga friends natin sa London, Paris at Ireland na mapanood ito. Kahit yung Germany, umihirit sa akin. Yung Bahrain na nag-re-request din sila. Oo nga. Aayusin po natin yung promise namin sa inyo. Ha? Ilan pa lamang po yan dahil inaayos pa po namin yung iba namin international screens. Okay? Yeah. At syempre pa ang akin pong channel, si Isner pa rin po ang dapat ninyong makilala ng malaliman at marami kayong matututunan sa kanyang mga kamalian, sa kanyang mga labis-labis na, kung ano ba yung labis-labis na yon, dyan po sa OGTS Inspires ninyo mapapanood na. At syempre pa, yung pong aking anak, no? Dahil si Mami Sol medyo hindi nakakapag-vlog, si Erin Diaz naman po. Oo, baka naman kaya nung silipin ang kanyang mga vlogs, yung kanyang mga trips abroad. Wow. Yan po ha. At syempre pa, ito pa rin po ang lingkod, Papa Osi OGTS. Wala ko nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot ha. Magpasalamat sa Panginoon. Kaya kung tayo nang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong i-hit sa amin? Ikaw na! Dali! Ang hirap ng tigil na tigil. Kasi may ibang taong nakakahiya. Ang dami nakatingin, no? Dapat talaga pipigilan mo yan. Yung talagang aawatin mo, hindi ka pwedeng sumigaw. Hindi nga. Oo. Hindi nga matawa. Anay! Sigaw. No-hold ako. That's ka pala, no? In person. Diba? Anay! Hindi ganyan. Pang Dubai. Pang Dubai. Ah.